pag-aralan ang salita ng Panginoon na 'to sa hapon na ito. So, malaki kasi ang impact nito sa atin bilang mga tao, and especially sa atin lalo na tayong mga nag-aangking reformers. Napakahirap isipin na nag-aangkin tayong reformers and then 'pag pumapasok tayo sa mga gawain o sa pamumuhay natin ay parang parang pareho lang tayo ng taga-sanlibutan, ano po. Sa hapon na ito, pag-aaralan natin, building family is not to be taken lightly. So, marami kasi sa atin, parang naging norms na sa sanlibutan na pagka tumuntong tayo sa ganitong edad, na pwede na tayo magbuo ng pamilya o mag-asawa, madaling salita. Hindi natin iniisip kung ano ba yung dapat natin gawin, basta pumapasok na lang tayo doon. Kapag pumasok ka sa isang negosyo, hindi mo muna kinukwenta kung tutubo ka ba. Tanungin ko pa kayo kung totoo ba ito nangyayari o hindi. Kung sa atin bilang mga tao, ay binibigyan natin ng malaking importansya, bahagi ito ng ating buhay, na hindi ito basta-bastang bagay, ay wala sanang mga hindi maayos. Wala sanang mga wasak na pamilya, wala sanang pasaway na tatay, di ba? Wala sanang mas matapang na nanay yung nag-commander sa bahay. Kasi kapag ka ginawa natin guide yung salita ng Panginoon, ma-realize natin talaga na dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano? So, alam natin, di ba, sa Eden, na kung paano naglagay ang Panginoon ng dalawang, kung gumawa ang Panginoon ng dalawang dakilang bagay, Sabat at saka yung kasal. Pareho yun sinira ni Satanas. So ngayong hapon ay nais kong tingnan natin kung gaano ba ito kahalaga para sa atin. Ito po ay hindi intended para sa isang gulang lamang o sa isang level lamang ng antas ng pamumuhay o ng pagkatao. Ito po ay para sa lahat. Hindi ko lang naisali dito pero sabi nga dapat sa murang edad ng bata, tinuturuan na siya yung lalaki maging kung paano siya magiging ama ng tahanan at yung babae paano siya magiging ina ng tahanan. Yung iba kasi nag-iisip, sinasabi ng iba na bata pa ako, hayaan mo na muna sila dyan makinig. Hindi pa yan ano sa akin. Pero sino bang mas mapalad? Yung ganito na edad ko, bago ko lang pag-aaralan ito, or nung bata pa ako, alam ko na. At nakapag-adjust na ako. Huwag niyo na akong tularan na kasi pabingi-bingi din ako ng mga panahon na dinidiscuss. May nagtuturo ng ganito sa amin. Sabi ko, hindi naman ako mag-aasawa. Bahala sila dyan. Pero dumarating ang panahon na hindi natin alam o hindi natin hawak. Ano po? So, sa ating pagkapatuloy, sabi po rito, a serious calling at a casual decision. Ito ay seryosong gawain. Hindi ito yung parang common. Pero sa sanlibutan kasi pagdating natin, common lang, di ba? Na parang bagang kapag ka nagkagustuhan na, sige, magsasama. Tapos bukas makalawa, hiwalay. Meron ako na ano yun eh. Yung orang isang gabi lang yata yun. Kinasal kahapon, tapos pagkagabi, pagkakinabukasan, naghiwalay. Nakakatawa, di ba? Pero hindi nakakatuwa. Pero lang ba kadali sa atin? Tutulad ba tayo doon? Na mga nag-aangking, nagre-reform. Ano pong sabi dyan? Many people believe that love and financial stability are enough to build a family. Agree ho ba kayo? Pero makikita naman natin, di ba?
Kapag may pera, stable, may job, mag-asawa. Minsan pagkakaya pa nga bumuhay ng dalawang pamilya, magdadagdag pa. Pero sa panahon po natin ngayon, gano'n ang kalakaran ng sanlibutan. So sabi ng Panginoon, di ba, mag-iba tayo. Bilang bayan ng Diyos, mag-iba tayo. So, ano sabi ng Panginoon tungkol dito? But family is not just about emotion or provision. It is a spiritual covenant, a sacred responsibility. Magdadagdag tayo ng panibagong tao sa lipunan. Tapos magdadagdag tayo ng panibagong pasaway. Kung tayo mismo na magiging magulang, pasaway, ano ang magiging resulta sa anak natin? Hindi pala basta-basta na, dahil gusto ko lang mag-asawa. Sige lang. Kaya ko naman bumuhay ng pamilya eh. Ano-ano ba yung mga kadalasang nirarason ng tao? Mabigay ko yung gusto ng anak ko, yung pangangailangan ng asawa ko. Kumakain sila 3 beses ang araw. May baon sa school, mapaaral ko sila maayos, may maganda silang bahay. Yung mga temporal things na yun, ang madalas na nasa isip natin. Kahit tayo na nag-aangking, nagre-reform, pagtanungin mo tayo, parang ang sagot natin ganun pa din. Walang kaibahan sa sagot sa sanlibutan. Hindi natin naisip na malaking responsibilidad sa Panginoon yung bagay na ito. Sabi po rito, to build a family means to partner with God in rising lives for His kingdom. Bubuo kayo ng pamilya, especially sa mga missionary. Tapos yung mga anak nyo, palaboy-laboy dun sa... Tapos kayo mga magulang, simba kayo. Diba? Paano na lang kung mga dalaga at binata pa tayo, wala tayong personal na connection sa Panginoon, paano tayo magbi-build ng family na kapatner ang ating Diyos? So pag nag-build pala tayo ng family, kapatner pala natin yung Diyos sa pagbuo ng mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos. Sa ating pag-aaral ngayon ay ito ay mula sa Psalms 127 verse 1 and 3. Sabi po rito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So walang kabuluhan. Kahit isipin pa natin na tayo yung pinaka-mayaman na tao, kaya nating i-provide lahat ng pangangailangan ng pamilya natin. Kung hindi Panginoon na magtatayo, wala pa rin kabuluhan. Ito yung sabi niya. Sabi po rito, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Dati, hindi ko rin to pinapansin eh. Minsan, iniisip ko, mag-aasawa lang naman ako. Ayoko naman magkaanak. Pwede mo ba yung sabihin sa sarili mo? Hindi mo yun pwedeng sabihin sa sarili mo kasi pag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, sa ayaw at sa hindi pa panahon para sa atin yung mga bagay-bagay, kinukuha natin pilit. Kaya pinapahintulutan na lang tayo ng Panginoon. And then, saka tayo magsisi pag huli na. Yung sabi po rito, maliban ang Panginoon magtayo ng tahanan o ng bahay, walang kabuluhan yung nagtatayo nito. Kasi mga anak, ano yan? Anong heritage sa Tagalog? Pamana ng Panginoon o galing sa Panginoon. At yung bunga na sinapupunan ay gantimpala. Ganda, no? Gantimpala pala. Pamana at gantimpala pala yung mga anak. Ganun pala kahalaga ang mga bata sa loob ng tahanan. Ano pong sabi ni Prophet Ellen G. White sa MYP, page 434, paragraph 1. The family tie is the closest, the most tender and sacred of any on earth. It was designed to be a blessing to mankind. Kaya sinasabi dito, di ba? Blessing, it is designed
Sabi rito, ah, to be a blessing to mankind. But the question is, paano kung halimbawa akong tatay, pasaway, tapos si nanay ay mabait, magiging blessing? Or baliktarin natin, si tatay mabait, si nanay pasaway. O pagsamahin natin, pareho silang pasaway, magiging blessing. Pero sabi ng Panginoon po, it was designed to be a blessing to mankind. Ako, halimbawa, tatay, pasaway ako, anong ituturo ko sa anak ko? Makaturuan ko siya ng kabutihan? Malabong mangyari yon. Kasi bakit? Ako nga, pasaway. Tayo po, sa mga kapwa ko, kabataan, na wala pang ganyang responsibilidad, mapalad po tayo. Kasi may panahon pa para pag-isipan natin or mabago tayo bago tayo pumasok sa ganong kalagayan. Ako man sa sarili ko alam kong hindi ako dapat supposed to be, dapat mga magulang ang nagdi-discuss ng ganito. Pero ilang linggo na pinakita sa akin ng Panginoon nito at sabi ko parang maganda itong ibahagi sa atin. At nung ako nag-aaral ko ito at ay talagang napakadami ko nakikitang bagay na kulang sa akin para masasabi ko na okay, wasto na para pasukin ko tong ganitong ano. So, hindi lang ito sa mga nagbabala, hindi lang ito sa mga pumasok na, kahit po sa mga bata pa na sinasabi nila parang wala silang pakialam. Pero ito'y blessing ng Panginoon sa atin kasi habang maaga pa, may panahon pa tayo. Alam naman natin, di ba, na ang pagbabago ng karakter ay sa lifetime process. Hindi siya on the spot. Hindi siya madali. Ngayon, kung kailan tayo magsisimula kapag papasukin na natin, wala na. Huli na. Mahihirapan tayo. Pwede pa, oo, makapagbago ka pa. Pero mahihirapan ka na. Especially kung meron ka ng anak. Diba? Sabi po dito, and it is a blessing where the marriage covenant is entered into intelligently in the fear of God and with due consideration for its responsibility. Kaya sana bigyan natin itong pansin. Huwag natin sabihin na ay, maliit na bagay lang naman yan. Huwag nating ismulin itong bagay na ito kasi sabi nga, ang pagpasok sa ganitong sitwasyon ay nakikipag-partner tayo sa Diyos para gumawa tayo ng mga magiging kaanib sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang pundasyon ng pagbuo ng pamilya? So, sabi rito, God designed for marriage and parenthood. So, sabi po sa Genesis 2, verse 24, some people is familiarized with this. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So, sana pakatandaan natin ito. Palagi natin sana itong puso't isip. Kasi alam niyo bakit po? Marami nagiging wasak na pamilya kasi yung mga batang mga bagong mag-asawa nakasuksok doon sa poder ng magulang ni babae or ni lalaki. Tapos kapag mag-i-enforce si lalaki ng batas para sa kanyang binubuong pamilya, kinukontraran ni lolo, kinukontraran ni papa, ni mama. So, ano nangyayari? Gulo, di ba? Nagkaanak, pinalo si anak. Si anak takbo doon kay lolo. Sumbong. Tapos si lolo doon, punta doon sa magulang. Pagalitan yung magulang. Ano nangyari sa anak?
lito yung anak, hindi alam ang gagawin. Especially sa atin po na mga reformers. Dito ko rin nakita kung gaano kahalaga yung sinabi ng Panginoon na huwag tayong kukuha ng hindi mananampalataya. Hindi natin kapananampalataya kasi bakit? Ang laki ng ah, hirap na abutin natin. Malalaman natin yan mamaya sa pagpapatuloy. So, sabi po rito, maghihiwalay ha, hindi sasama sa mga magulang. Ngayon pa lang, hindi po natin kayang tumayo sa sarili nating tuhod para kunting kibot, nakasandig pa tayo sa ating mga magulang, wala pa tayong sariling gulugod. Hindi pa pwede sa atin ito. Hindi naman masamang humingi ng payo sa magulang, pero hindi lahat ng pagkakataon, wala kang sariling desisyon. Bubuo ka ng pamilya tapos wala kang sariling desisyon sa buhay mo. Hindi mo alam ang gagawin mo. Nasabi pa dito, children are a gift and responsibility. So marami lang sa atin naiisip na masarap magkaroon ng anak. Nakatanggal ng stress. Di ba? Pag baby pa, karga-karga mo. Hanggang doon lang ba? Pero karugtong po ay meron itong responsibilidad na kaakibat. Sa Psalms 127 verse 3, kaya nang kasama sa ating key text, heritage galing sa Panginoon. Ang pagkakaroon ng anak. Kaya sabi ng Panginoon sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Ano? Ano kaya ituturo natin sa mga anak natin kung tayo mismo hindi natin alam kung ano po yung daan ng Panginoon na dapat nilang daanan? Or tayo mismo ay hindi dumadaan sa daan ng Panginoon. Baka kalikuan din ituturo natin sa kanila. At pag yun na naituro natin sa kanila, hindi nila yun makakalimutan. Marami po itong saklaw mula sa pamumuhay, pagkain, yung lifestyle, yung habits, lahat, yung karakter, sakop-sakop lahat nito. So, yan sabi dito, with each child comes the duty to train them in righteousness. So, wag po natin yung kalilimutan sa laki ng mga anak. Kailangan mahubog natin sila sa katuwiran. Alam naman natin, di ba, na sa lahat, sa ating lahat ng mga naka-experience o nakaranas na magtanim ng punong kahoy, kapag ang kahoy ba ay tumutubo na baluktot, habang tumutubo ay inuunat natin, madali ba hindi? Di ba madali? Pero pag pinabayaan natin gulang na yung kahoy, matanda na, nabaluktot, bago pa natin uunatin, it's a difficult thing. Napakahirap. Ano po? So kaya, sa murang edad ng mga bata, na kailangan talaga na tinitrain sila. Ano po? Pero, the question again is, paano natin ititrain yung anak natin kung tayo mismo mga magulang, ay kailangan din i-train. Kaya sabi po rito sa Child Guidance 39, paragraph 1, no work ever undertaken by man requires greater care and skill than the proper training and education of youth and children. Madalas kasi iniisip natin, ang pinakamalaki nating responsibilidad ay mapatapos natin ang pag-aaral. Mabigyan natin ng magandang kinabukasan. Pag tayo ay pumanaw sa libutang ito ay di sila maghihirap. Meron silang magandang kinabukasan. So yun po yung iniisip. Hindi naman yun masama. Kaya nga lang, napapabayaan natin yung sa kabilang side. Ano po? Na i-train sila sa katuwiran ng Diyos. Busy na tayo masyado sa pagpapalago ng ating kabuhayan para
yung mga anak natin ay hindi maghirap. O busy na tayo na paaralin sila, patapusin, makagraduate sila para pag nakatapos, nakakuha ng magandang trabaho, ay may maganda silang hanap buhay at may magandang trabaho, meron silang magandang kinabukasan. Yun ba yung ah, sapat na gawain para sa atin? Hindi po. Hindi iyon yung ah, hindi lamang yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ano ba ang role ng tatay? Kasi marami, napapansin ko talaga sa panahon natin ngayon, napakarami ang um, pumapasok sa pagiging ama na hindi nila alam yung kanila pong obligasyon. Ano pong sabi rito? Fathers are called to lead the flock. Ano pong sabi? Ang mga tatay ay tinawag para mamuno ng may pag-ibig at magdisiplina at para sa spiritual guidance. Meron nga tayong pag-ibig. Pero kung tayo na mga papasok sa pagiging ama ay hindi pa disiplinado, paano tayo magdidisiplina sa anak natin pag nagkaanak tayo? And kulang tayo sa spiritual growth. Paano natin sila mabibigyan ng guidance sa spiritual kung tayo mismo ay pabaya? Ano pong sabi sa Ephesians 6:4? And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So kaya, hindi tayo basta-basta pwedeng, okay na, nasa hustong gulang na ako. Masipag naman ako, kaya kung tustusan pa ang kailangan ng magiging pamilya ko, pwede na ako maging tatay. Okay na ba? Pero yung attitude natin, yung ugali natin, maraming ganito tatay, di ba? At naranasan ko din ito. Alam niyo yun, imbis na bigyan mo ng magandang payo yung anak mo, imbis na tulungan mo yung anak mo na lumago, dinidiscourage mo, di ba? Kunti pagkakamali, bubulyawan mo, gagalitan mo kaagad. Paano? Paano to sinabi ng Panginoon na to? Ang gawain pala natin mga tatay, wag nating imungkahi sa galit yung ating pong mga anak. Baka sila ay manghinaan. Kung hindi, anong gagawin natin? Tuturuan natin sila sa pamamagitan ng payo ng ating Panginoon. Ngayon, kung tayo mismo, tamad pa tayong magbasa ng Biblia, kahit Biblia na lang, huwag na yung SOP, ano natin sila i-guide doon sa tamang daan na nais ng Panginoon. Adventist Home, 212, paragraph 1. One member of the family centered the father. He is the lawmaker, frustrating his own body and learner, energy, integrity, honesty, patience, courage, diligence, and practical usefulness. The father is one sense the priest of the household, laying upon the altar of God the morning and evening sacrifice. The wife and children should be encouraged to unite in this offering and also to engage in the song of praise. Morning and evening, the father, as priest of the household, should confess to God the sins committed by himself and his children through the day. Those sins which have come to his knowledge and also those which are secret, of which God's eye alone has taken cognizance should be confessed. This role of action, zealously carried out by the father when he is present or by the mother when he is absent, will result in blessings to the family.
Ngayon, the question is, madali ba maging tatay? Dami palang responsibilidad, ano? Ngayon, habang binabasa ko po itong quotation na to, naalala ko yung sinabi sa atin ni Kuya Ray. Especially tayo mga missionary. Kung ngayon pa lang, yung morning and evening worship, kinatatamaran natin bilang lalaki, paano ako magiging priest ng aking family? Sabi po dito, diba? As long as nandoon ka bilang tatay sa iyong pamilya, ikaw ang may responsibilidad. Anong gagawin mo? Ikaw yung maghahandog ng morning and evening sacrifice sa Panginoon para sa iyo pong pamilya. At anong gagawin? Iko-confess mo yung sins, kasalanan mo, kasalanan ng pamilya mo. Nasadya man o hindi, kailangan mo i-confess yun sa Panginoon. Araw-araw yun ang gagawin. Paano kung hindi natin nagabayan na maayos yung mga anak natin? Pagdating ng araw, lalaki sila na hindi nila mahal yung morning and evening worship. Tapos ikaw na tatay, ikaw yung parating magpapaalaala sa kanila. Gigisingin mo, tapos, tutulog pa ako eh. Mamaya na yan pa. Ano ba yan? Aga-aga. Tapos yung iba naman, nagmamadali. Malilate na ako sa school. Malilate na ako sa trabaho. Madali ba? Tapos minamadali na worship. Ilang tatay pati nanay. Kapag wala tatay, nanay ang kapalit. Pero sabi ng Panginoon, meron naman itong kaakibat na pagpapala sa atin po bilang pamilya. Kung ating susundin. Kung gagawin natin itong bagay na ito, ay meron tayong makakamit na blessing. Pero sabi niya dito po, all members of the family centered in the Father. Sa tatay talaga yung nakasentro. He is the law maker. Pero baliktad na, no? Tingnan natin sa sa lipunan natin ngayon. Sino na lawmaker sa bahay? Ito yung hindi ko makalimutan eh. Nakakatawa pero totoo. Yung karanasan ko na meron akong customer na sundalo, tapos sabi niya sa akin, may hawak siya na platoon. Siya yung commander. Pero pag-uwi niya sa bahay niya, may mas commander sa kanya. Yan yung asawa niya. Yan yung commander sa bahay nila. Pero tama ba yun? Hindi, kasi sabi ng Panginoon, yung tatay ang lawmaker. Pero dahil pasaway nga ang mga tatay ngayon, no? Under the saya sila ngayon. Masarap daw sa under the saya kasi malilim. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Oh, kinakailangan natin ito po. Yung mga karakter na ito, kailangan natin. Sabi dito, virtue, integrity, honesty, patience, courage, diligence, and practical usefulness. Pero hindi lang yan. Kailangan natin yung connection sa Panginoon kasi nga, huwag natin kalilimutan sa mga tatay na tayo ang priest ng tahanan. The head of the family, firm. Dapat firm tayo. Lahat na yan, sa mga mag-aasam at sa mga hindi pa nakakapag-isip ngayon, kailangan natin i-cultivate ito kasi para hindi tayo mahirapan balang araw. Sabi po rito, the husband and father is the head of the household. The wife looks to him for love and sympathy and for aid in the training of the children. And this is right. The children are his as well as her. And he is equally interested in their welfare. The children
look to the father for support and guidance. Kaso ang mahirap, karamihan ngayon walang pakialam doon sa mga anak. Walang pagsuporta, walang paggagabay. Sabi po rito, he needs to have a right conception of life and the influence of association that should surround his family. Above all, he should be controlled by the love and fear of God and by the teaching of his word, that he may guide the feet of his children in the right way. Ano pong sabi? Kinakailangan, above all, he should be controlled by love and fear of God and by the teaching of his word. Kung ngayon pa lang tamad na tayo makipag-connection sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, wala tayong silent prayer, nakatamaran natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos, especially yung morning and evening worship, paano mangyayari sa atin pag tayo nagbuo ng pamilya? Ayan, sabi diyan, kinakailangan natin yan para magabayan po natin yung paa ng ating mga anak sa kanilang tamang daan. The father should do his part toward making home happy. Whatever his care and business perplexities, they should not be permitted to overshadow his family. He should enter his home with smile and pleasant words. Kaso ano po nangyayari? Pag uwi sa bahay, galing sa trabaho, pupunta si anak, siyempre may si Papa. Yayakap kay Papa, tapos may dalang laruan. May si Papa busy doon, may ginagawa. O di kaya nagpapahinga. Ano sasabihin? Christian! Papahingang tao eh. Kumaya ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi pwede yung ano man yung mga mabibigat na dinadanas natin sa labas ng ating tahanan, hindi natin pwedeng dalhin sa loob ng tahanan natin. At magpapalit ito sa panahon natin, sa atin pong pamilya. Kinakailangan, pagpasok natin sa tahanan natin, ay meron tayong ngiti sa ating pong mukha at meron tayong banayad na pananalita. So, kung meron tayong trabaho sa labas at nagbigay sa atin ng problema, hindi pala natin yun pwedeng iuuwi sa atin pong tahanan. Mothers are entrusted teachers, nurturers, and the heart of the home. Stay with that, sis. Stay with that. Thank you very much. Nasabi po rito, ang mga nanay ay pinagkatiwalaan. So, ayan yung role ng nanay. So, hindi pala basta-basta hindi pwede na sabi natin na, okay, nagmamahalan kami. Pwede na ako maging asawa nito. So, ano pong sabi sa MYP? Page 337, paragraph 2. The role of the mother. Before leaving the house for labor, all the family should be called together, and the father or the mother, the father's absence, should plead fervently with God to keep them through the day. Thank you very much. Bago pala natin iwan ang ating tahanan o bago natin gagawin lahat ng mga gawain natin, ano pong sabi? Kapag wala ang tatay, pag absent ang tatay, ang nanay ang kapalit para gawin yung tungkulin ng kanyang tatay na ilapit yung kanyang buong pamilya para maingatan sa buong maghapon. Now, babalik tayo sa tanong. Kung ngayon pa lang, kinakatamaran na natin yung morning and evening worship, paano natin ito gagawin? Kapag gising natin, mga nanay, busy na tayo doon. Kilik-kilik si Walis. O doon sa kapitbahay. Dala si Walis. Ay, kay Pagmarites. Ito, pinapakita sa atin ng Panginoon na ito pala yung unang hakbang
para maprotektahan natin yung ating pong pamilya sa kahit na anong posibleng kasamaan na mangyari. Then, sa ating pong pagpapatuloy, sabi dito, 1, the child first teacher is the mother. So, sino pala ang unang guro ng mga bata? Nanay pala. Hindi pala yung hihintayin natin na umabot sa ilang taon na ba ngayon yung pinapapasok sa school? 4 years old. Hihintayin natin mag 4 years old. Saka pa natin tuturuan. Pwede na yan dun. Dali na yan sa school. Pag-aralin na yan. Bahala na yan si teacher dyan. Yung sabi ng Panginoon, ang unang-unang guro ay ang nanay. During the period of greatest susceptibility and most rapid development, his education is to a great degree in her hands. To her, first is given opportunity to mold the character of good or for evil. Ngayon, ang tanong, madali bang maging nanay? Sa kamay pala ng mga nanay nakasalalay yung magiging ugali o likas ng mga bata, kung ito ba ay magiging mabuti o ito ay magiging masama. The Health Reform, October 1, 1866. Sabi dito, no woman should become mother unless she is capable of being physician to her offspring. Kung tayo ngayon pa lang ay pasaway na tayo, hindi natin iniintindi ang pagiging medical missionary, paano tayo magiging physician sa ating magiging pamilya. Lalong-lalo na ang mga nanay. So, hindi pala basta-basta, hindi pwedeng magiging nanay ka na kaagad kung hindi mo alam kung paano mo aalagaan o ingatan ang kalusugan ng iyong pamilya. Sabi sa Luke 14 verse 28, for which of you intending to build a tower sitteth not down first and counted the cost. So, sino bang nagtatayo ng bahay na hindi niya binibilang yung kanya gagastusin and basta-basta na lang siya magpapatayo? Sabi po rito, tanungin natin ang ating sarili. I am ready to love sacrificially? Kasi marami sa atin ay hindi natin na-realize na pumapasok tayo sa ganong kalagayan, pero yung ating palang pagmamahal ay makasarili. At hindi pala tayo handang magsakripisyo. Kasi bakit? Kapag tayo po ay pinapayuhan at sinasabihan na hindi tama yung ating ginagawa, ay anong sinasagot natin? Kayong pake. Masaya ako dito eh. Kaya bahala na. Hindi ako makikinig sa payo nyo. So, doon, kapag kaganoon ang ating pong mga rason, ay nagpapakita lamang na hindi tayo handang magmahal ng may pagsasakripisyo. Another following question is, am I spiritually prepared to raise children for Christ? Pero kadalasan sa atin, hindi po natin ito na itatanong magbangon ng mga anak para kay Kristo. To build a family means to partner with God in rising lives for His kingdom. So, yan ang pakatandaan natin, Kasi marami sa atin, iisip natin na, basta meron lang akong partner in life, meron akong mga anak na magbibigay sa akin ng rason para mabuhay, para magpatuloy, okay na ako. Pwede na. Pero hindi natin naiisip na kapag tayo pala ay bumubuo ng pamilya, ay tayo ay nagiging kapatner na ating Panginoon. A godly family is one built with Christ as the foundation. So, sabi po sa Joshua, alam natin yan, as for me and my house, we will serve the Lord. So, nawa yan po yung ating pong parating pakatandaan at parating limi-limiin. Family worship, prayer, and Bible study are essential. So, nawa,
Pagpalain tayo ng Panginoon sa atin pong napag-aralan. Let us commit to build our homes with the Lord. Whether single, marriage, or parent, we all have a part to play in creating godly families. May we all say, like Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." So nawa sa hapon na ito ay atin po nawang um, makalimiin ang pakiusap ng Panginoon na ito sa atin upang lahat po tayo ay um, makapag-create ng family o tahanan na kung saan ay kapatner natin ng ating pong Panginoon. Nawa kagaya ni Joshua, tayong lahat po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. At yun po nawa ang ating maging bukang bibig. As for me and my house, we will serve the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat at pagpalain po nawa tayo ng Panginoon.